si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like ang updated sa ating mabago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasamahan sa Team Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan po natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayon mga Kalingap ay papanoorin po natin yung isang interview po ni Kalingap Hana kay Papa Joms kung saan mga Kalingap ay usap-usapan po ngayon mga Kalingap at tila ba isang controversial interview ang nangyari po mga Kalingap dahil nga po sa ang daming naging reaction po ng mga viewers tungkol dito. So ngayon po papanoorin po natin na alamin po natin kung bakit ito usap-usapan. Meron bang mali sa tanong? May mali ba sa pagsagot? O wala namang mali siguro? Baka masyado lang na-exaggerate ng mga viewers yung panonood o nung interpretation doon sa question and answer. So para malaman po natin mga Kalingap ang katotohanan, tara pasamahan niyo po at panoorin po natin in 5, 4, 3, 2... So, Kalingap Jomar, kamusta si Kalingap Dan simula nung naging tatay na siya? Kumbaga, big commitment and responsibility na kasi yun. So, ano mga pinagbago niya na napansin mo? Madami, sobrang dami. Kasi dati, parang ano lang naman siya parang more on sa kanyang sarili. I mean, nagde-decide ka, buhay binata, nagde-decide para sa sarili. Pero ngayon kasi, may mga kinoconsider na siya. Hindi na siya yung tipong laging naayan ng labas tuwing gabi, parang ganon. And ngayon, mas ano na siya, ayun, mas responsible na, mas parang kahit pa paano kikitain ko ng pagiging father figure na. Wow. So paano mo i-describe ang friendship niyo naman ni Kalingap Dan? Ang friendship namin, parang lang kaming magkapatid. Kasi wala pa sa Kalingap, nandun ka pa sa Manila. Dati kasi, bago pa lang ako sa Kalingap, nag-ayan po pa Manila si Kalingap Dan. Yes, diba? And nakita namin po siya ni Dins sa bahay sa Manila. Sa Manila. So, hindi pa po ako nakakarating sa Daet. Kilala ko na si Kalingap Jomar. Oo po, mga bago pa lang ako niyan. So, parang, doon na talaga, kumbaga, mula noon hanggang ngayon, yun pa rin yung treatment. Ano namin, samahan. And kay Papa Joms, kay Jenny, syempre si Jenny ay kasama mo din off-cam, nakakasama mo. Ano naman ang ano mo kay Jenny? O yun, syempre, ito, ano na to. Syempre, alam naman ng lahat. So, di ko na rin itatanggi po na nakasama ko din na talaga po si Jenny, sila Kalingap Dan, paminsan-minsan dati. At ngayon, bihira na lang din kasi yun na nga, buntis. Pero si Jenny, bilang napaka kasi niya, sobrang understanding. Ewan ko lang kung pero sa akin kasi parang sobrang understanding niya. Kasi hindi kasi kumbaga, hindi kasi siya sa pagiging vlogger, si Jenny. Oo nga. Si Kalingap Dan naman is sa vlogging. Uy, si Ali po. So hindi rin mahirap kay Jenny sa sitwasyon niya yung mga nangyari before. Pero inintindihan lahat. Supportive siya. Inintindihan niya hindi lang sa kanya, hindi lang kay Dan. Kahit yung ibang tao na around Dan, inintindihan niya. Viewers and supporters. Laging kino-consider. Kung alam nyo lang na grabe si Jenny din talaga inintindi yung mga sitwasyon before. So yun. That time around yung kasagsagan pa ng Love Team, yan, sobrang supportive and understanding ni Jenny. Sa mga hindi lang nakakaalam. Ito sinasabi ko lang din para, kasi alam mo na hindi rin kasi deserve ni Jenny yung mga bashing. So para sa akin naman yun. So yun, sinasabi ko lang, sinishare ko lang po. Wala na po sa akin, nasa sa inyo po kung ano paniwala nyo or kung hindi nyo tanggap. Wala pong problema at respetuhin ko naman po yun. Pero sa atin, di ba, as kilala natin personally, ayun lang ang opinion natin. Salamat Kalingap Joms. Ito Kalingap Joms, paano si Kalingap Dan as a friend and as a boyfriend na nakikita mo sa kanya yung pagbabago? Di ba si Kalingap Dan ba, hindi ba talaga siya showy?
Kasi ito guys, para lang din sa opinion namin dalawa ni Papa Joms, si Kalingap Dan kasi hindi talaga siya showy. So may mga nagsasabi kasi syempre na parang hindi daw talaga genuinely happy si Kalingap Dan sa relationship. So anong parang opinion or idea mo dun? Kabaliktaran po kasi guys, kasi sobrang genuine po ni Kalingap Dan. Yung itong ngayon niya, yung regarding sa baby, hindi po yun, anong tawag doon? Parang tawag dito? Nasa plano po yun. Yes. Oo, nasa plano naman talaga. Nasa plano naman. I mean, hindi yun sadya or hindi po, basta yun na lang. Ang hirap i-explain. Ang hirap i-explain. Pero I mean, si Kalingap Dan kasi hindi siya yung talagang showy, diba, na yung sobrang sweet, yung PDA, yung clingy, hindi, yung ganon. Siguro kasi, pag sila lang dalawa, yung... Oo, may mga ganon kasing tao talaga eh. Pero minsan nagiging showy din si Papa Dan, depende na lang sa mga tao na sa paligid niya, sa lugar din. Kung saan siya komportable, yun din siya. Pero itong ko kay Kalingap Dan, kasi siya, sweet siya kasi mahilig siyang mag-I love you sa mga tropa. Oo, sa mga paglasing. 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 Pag nag-I love you na po si Kalingap Dan sa'yo, ulasing na yan. Ganun pala si Kalingap Dan, guys. So ayun nga mga Kalingap, at napanood nga po natin mga Kalingap yung interview ni Kalingap Hana kay Papa Joms at yung mga naging kasagutan naman ni Papa Joms sa mga katanungan ni Kalingap Hana. At ayun nga po mga Kalingap, base po sa ating panunood, sa ating obserbasyon, para sa akin po mga Kalingap, wala naman pong masama doon sa mga naging tanong ni Kalingap Hana at wala ring masama doon sa mga naging kasagutan ni Papa Joms. Kumbaga mga Kalingap, lang siya, walang masama parang normal lang siya ng mga question. And bilang kapatid ni Kalingap Dan, maganda rin naman yung nakukuha ni Kalingap Hana yung mga saloobin, kasagutan at sagot ng mga kaibigan po ni Kalingap Dan. At para naman kay Kalingap Jomar, nagpapakatotoo lang naman po si Papa Joms kung ano yung mga nangyari, kung ano yung mga nalalaman niya, kung ano yung mga nakita niya, naobserbahan niya, kung ano yung nararamdaman niya, naiisip niya, ay sinasabi lang po ni Papa Joms mga Kalingap. So alam niyo po mga Kalingap, ang Kalingap po mga Kalingap, ang K-Boys po, kung ano po nakikita po ninyo, na mga pananalita po namin, pagsagot namin, yung turingan po namin mga Kalingap, pagkakaibigan po namin, ay yun pa rin, yun din po mga Kalingap, ang totoo kahit sa off-cam po mga Kalingap. Kaya sana po, wag iwasan naman po natin mga Kalingap na pati yung pag-question ni Papa Joms o yung pag-answer ni Papa Joms sa mga question ni Kalingap Hana, ay wag naman na pong haluan pa ng issue. Sana po ay wag naman pong i-bash si Papa Joms at wag nyo na rin po mga Kalingap i-bash naman si Kalingap Hana. Kasi mga Kalingap, kahit po may mga nangyari na mga Kalingap, sabi nga ni Papa Joms ay move on na po. Move on na po tayong lahat. Kalimutan na po natin yung mga nangyari sa nakalipas. Magpatuloy lang po tayo mga Kalingap sa mga gandang bagay na nangyayari po sa present time. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.